May nakapagsabi sa akin na ang mga hyper-dispensationalist daw ay nakapokus ngayon sa Mindanao. Oy mga pastor dyan sa Mindanao, mag-iingat kayo. Baka isa ang mga church ninyo ang papasukin ng mga hyper-dispensationalist na ito. Dahil dati nakapokus sila sa Visayas, kung maalala niyo po. Sila ay gumagawa ng conference sa Visayas. At ngayon naman daw, sila ay nakafocus dyan sa Mindanao. So marami tayong mga kapatiran dyan sa Mindanao na nawa hindi kayo maimpluwensyahan sa pananampalataya ng mga hyper-dispensationalist na ito na masyado nang tumataliwas sa doktrina ng Biblia. Kailangan niyo pong mag-ingat dito, lalo na sa mga kapatiran natin or sa mga bago pang mananampalataya. Dahil ang mga ito ay nagtuturo din ng assurance of salvation or once saved, always saved. Kaya kapag nangaral sila sa kalsada o di kaya sa kailang pangangaral, maririnig din ninyo yung salitang saved by grace through faith. At naniniwala din sila sa once saved, always saved. Pero ang twist nila dito, magugulat po kayo. Dahil ang kanilang paniniwala na dapat nitong bantayan, hindi lahat ng nangangaral ng assurance of salvation or eternal security ay nakapundasyon sa itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Dahil may twist po sa kailang pangangaral kung aaralan niyo po ng malaliman ang kailang doktrina. Halimbawa, nangaral sila ng once saved, always saved. So kung baptist ka, akala mo kakampi mo sila or kasamahan mo sila sa pananampalataya kasi narinig mo yon. Pero kalaunan, ang kailang aral pala, magkaiba ang doktrina ng 12 apostol at kay Apostol Pablo. Kasi ang kailang kinikilalang apostol ay si Apostol Pablo lang. At ang 12 ay hindi nila kinikilala. Dahil magkaiba daw ang kaligtasan noon, saka kaligtasan sa panahon ni Apostol Pablo. Alam naman natin na si Apostol Pablo at ang mga sinaunang mananampalataya or mga nauna sa kanya gaya ng 12 apostol ay magkasama pang nangaral sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So, makikita natin dito na sila ay nagkakaisa sa pananampalataya at iisa lang ang kanilang ipinapangaral na Ebanghelyo. Una, magkaiba daw ang Ebanghelyo ng 12 apostol at sa kay Apostol Pablo. Pangalawa, ang kanilang paniniwala na dapat yung bantayan, yung 12 apostol daw, kasama daw ang bautismo doon sa kaligtasan. Kaya naniniwala sila sa panahon ni Apostol Pablo, wala nang bautismo, hindi na kailangan ng bautismo. At pangatlo, maliban na magkaiba daw ang ebanghelyo ng 12 apostol at kay Apostol Pablo, naniniwala din sila na ang Old Testament believers ay naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan po kailang paniniwala dyan. Pero makikita naman natin na si Apostol Pablo mismo, na kailang paboritong apostol, ay nagpapaliwanag sa Romans chapter 4 na kahit si Abraham ay naligtas, na justified sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sinabing they were justified by obeying the law, by doing good works. Hindi. Sinabi, they were justified by faith without the deeds of the law. Yan ay ipininiwanag ni Apostol Pablo patungkol kay David sa Romans chapter 4 at patungkol kay Abraham. So, bagamat magkaiba ng panahon, naligtas pa rin ang tao sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos, naniniwala din itong mga hyper-dispensationalists. Kung tutuusin, itong mga hyper-dispensationalists ay hindi rin nagkakasundo. Kaya yung dating grupo nila ay nabuwag din yon kasi may iba-iba silang pananaw, may iba-iba silang paniniwala sa Biblia. Kaya nabuwag din yung kailang grupo. Okay? Pero kung babalik tayo sa Biblia, hindi tayo magkakagulo eh. Pero sila kasi, lumayas sa pananampalatayang Baptist, gumawa ng sariling doktrina, kahit sila mismo ay naghihiwalay din dahil hindi magkakasundo. Yun ang problema sa mga tumataliwas sa doktrina ng Biblia. Lumalayo sa landmark or sa doktrina ng Panginoong Hesukristo, kaya sila mismo ay hindi rin nagkakasundo. At isa sa mga doktrina nila, pang ilan na ba tayo? Isa sa doktrina nila na ang Panginoong Hesukristo daw ay naparusahan sa impyerno at yun daw yung final sacrifice.
Hindi sila naniniwala na ang pagtutubos ng Panginoong Jesucristo sa ating kasalanan ay naganap sa krus. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Pero sa kanila, sa ibang grupo ng hyperdispensationalist or hyperdispensationalism, di ko alam kung lahat sila ay naniniwala dito. Pero pagkakaroon ko may grupo sila dyan na naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay naparusahan sa impyerno as a final sacrifice sa ating kasalanan. Ano pa? Hindi sila naniniwala sa repentance. So, kumbaga, ang kailang pananampalataya ay parang kagaya sa pananampalataya ni Satanas. Dahil si Satanas may paniniwala dyan sa Diyos, pero walang remorse sa kasalanan. Una-una, ang repentance ay change of mind that leads us to change our actions. Yun po yung ano dyan. Una, change of mind, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At yung pananampalatayang yan ay mag-uudyok sa atin na iwanan ang mga masasamang gawa natin noon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So yung mga nagsisampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nararapat lamang na umiwas or humiwalay sa mga masasamang pita ng laman at lumakad na tayo sa panibagong buhay bilang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ano pa kailang aral? Marami pa silang aral na itinuturo. Kaya kapag narinig nyo ang mga aral na ito na aking binanggit sa inyo, yan po ay katuruan ng hyperdispensationalist. Okay? Mahilig sila sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paborito nila ang verse na yan kasi ginawa nilang literal ang paghati-hati sa kaligtasan. Kaya naniniwala sila na itong si Apostol Pablo at 12 apostol, hati yun, magkaiba ang kaligtasan, magkaiba ang ebanghelyo, masyado silang literal. At ginagamit nila ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 para panglapat doon sa kailang masyado ng wrongly dividing the word of truth. Isa lang yan sa mga doktrina na narinig ko sa kailang pangangaral. Kaya kapag may narinig kayo na ang Panginoong Hesukristo ay naparusahan sa impyerno, magkaiba ang ebanghelyo ng 12 apostol at kay Apostol Pablo, at magkaiba ang kaligtasan ng Old Testament at ng New Testament, at kasama ang bautismo sa kaligtasan during sa panahon ng 12 apostol, yan ay aral ng mga hyperdispensationalists na dapat ninyong ingatan. Hindi lahat ng baptist ay totoong baptist. Okay? May mga umaalis sa pananampalatayang baptist at ginagamit pa rin nila ang pangalang baptist sa kailang bagong grupo. Kaya ang inaatake nila ngayon, ang pinapasok nila ngayon na mga churches ay ang mga baptist din. Kasi halos walang pagkakaiba kunting twist lang So, yun yung babala ko sa inyo, mga kapatid, at lalo na sa mga bagong mananampalataya. At nararapat din po sa mga pastor na kailangan niyo pong pag-ingatan yung tupang pinagkakatiwala sa inyo ng Panginoon. Dahil yan po ang isang tungkulin ng isang shepherd na alagaan ang kanilang tupa. Sapagkat yan din po ay paalala ni Apostol Pablo sa Romans 20 verse 28. Ang sabi kasi dito, sa Acts chapter 20 verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. So, ang unang ingatan ninyo mga shepherd, mga pastor, ay ang inyong sarili na hindi kayo mahiwalay sa katotohanan. Bakit? May mga flock na nagtitiwala sa inyo, na umaasa sa inyo. Kaya bilang mga shepherd, ay alam din ninyo yung kautusan ng Diyos or yung doktrina ng Panginoong Hesukristo para yung mga bagong mananampalataya, kapag nagtanong sa inyo, may maisasagot kayo. Dahil hindi pwede na yung mga membro ninyo ay doon magtatanong sa iba. Kaya maraming mga baptist na umaalis sa pananampalataya, nagdududa sa kailang pananampalataya, kasi hindi sila nakakatanggap ng kasagutan sa kakatanungan na nabubuo sa kailang kaisipan. Kaya yung iba nagdududa sa pananampalatayang totoo, kaya nagbigay pansin sa mga doktrina ng iba dahil sa kawalan ng kasagutan sa kailang katanungan. Kaya dapat ang isang pastor o isang shepherd may sapat na karunungan patungkol sa salita ng Diyos para yung kanyang membro ay mapapakain niya ng karunungan at kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos.
Maaaring yan ay sa pamamagitan ng discipleship or sa pamamagitan ng preaching. Okay? At hindi dapat mawawala yung expository preaching. Kasi sa pangangaral ni Apostol Pablo, hindi nawawala yon, yung pagpapaalala na mag-ingat sa pananampalataya. Dahil maraming mga iba na dumating na ililigaw ang marami. At yan po ang kanyang ibig sabihin dito sa Acts chapter 20. Ang sabi niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Dapat yung pag-ingatan yung inyong mga membro or ang inyong mga tupa. Over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So ginagawa kayong tagapangalaga sa mga tupa or sa mga membro ninyo. To feed the church of God. So upang pakainin ang mga membro or ang katawan ni Kristo ng kanyang salita. Alam naman natin na nakadisenyo ang mga pastor upang pakainin ang mga membro ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ng karunungan at kaunawaan. Yan ang sinabi sa book of Jeremiah. And I give you pastors according to my heart, which will feed you or shall feed you with wisdom and understanding. Okay? Konektado po ito doon sa Jeremiah. And which he purchased with his own blood. So, ang iglesia ay tinubos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang dugo at dapat ito ay maalagaan ng shepherd or ng isang pastor. Kaya tungkulin ng isang pastor na lagi silang paalalahanan at laging pakainin ng sapat na doktrina, kaunawaan at wisdom mula sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi pa dito sa karugtong ni Apostol Pablo, for I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So maraming mga wolves, mga bulaan na papasok sa mga churches natin, lilituhin ang kaisipan ng mga mananampalataya upang magbigay pansin sa kanila. Okay? Kaya itong mga hyper-dispensationalists na ito, pinapasok ang mga Baptist, walang iba silang inaatake kundi ang mga Baptist, wala ibang kinukutyo kundi ang mga Baptist na mali daw yung ating pananampalataya samantalang sila yung umalis sa pananampalataya ng Baptist at bumubuo ng sariling doktrina. At saan pa sabi dito sa verse 30, also of your own selves shall men arise speaking perverse things to draw away disciples after them. So kahit mismo sa kalagitnaan natin ay maraming lalabas at ilalayo ang mga mananampalataya upang sumunod sa kanila. Ano yung perverse things? Yung pagbabaliko sa salita ng Diyos. Gaya ng sinasabi na si Kristo ay naparusahan sa impyerno as a final sacrifice. Yan ay perverse things. Yan ay isang paninira sa salita ng Diyos. Yan ay pagbabaluktot sa katotohanan na hindi naman itinuturo ng Biblia or ng mga apostol. At bilang mga miyembro naman, kung kayo ay may malasakit sa inyong pananampalataya, kung kayo ay may malasakit sa doktrina ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong magbigay pansin agad sa mga bagong doktrinang naririnig ninyo. Kasi kapag bago, ibig sabihin, hindi yan sang-ayon sa itinuturo ng Biblia. Kasi ang Biblia, hindi nagbabago ang doktrina. Hindi nagbabago ang katuwiran ng Panginoon. Laging nananatili ang doktrina ng Panginoong Hesukristo at ang ipinapangaral ng mga apostol. Kaya kapag may naririnig kayong mga bagong doktrina, bago sa pandinig ninyo, huwag nyo i-entertain agad. Magtanong kayo sa pastor ninyo kung itong doktrina bang inyong narinig ay tama or hindi, para hindi kayong mailigaw. Kasi marami ngayong mga bagong doktrina na nakakaakit sa pandinig natin. Iyan yung gusto ni Satanas, na kikilitiin ang ating mga tenga upang maniwala tayo sa mga maling pangangaral. Kaya ang Biblia po, kahit paulit-ulit yun ang naririnig ang doktrina, huwag niyong iwanan ito dahil lang sa mga bagong narinig ninyo. Magtanong kayo sa pastor ninyo kung anong doktrina nyo para yung narinig ninyong bagong aral, hindi nyo mabigyang pansin. Dahil nakapagtanong kayo dito sa pastor ninyo. Kaya kapag may narinig kayo na si Kristo na parusahan sa impyerno, magkaiba ang ebanghelyo ng 12 apostol, iba ang kaligtasan ng Old Testament at New Testament, at wala nang bautismo daw sa panahon ngayon, na ay mga turo ng bagong aral at hindi sang-ayon sa Biblia na dapat nyong pag-ingatan dahil ang mga nangangaral nito ay gumagamit din ng pangalang Baptist sa kailang grupo. Kaya lagi kong paalala, hindi lahat ng Baptist ay tunay na Baptist.
at marami nang tumataliwas sa doktrina ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya yan lang po, paalala, mag-ingat sa mga bulaang mga ngaral, at bilang mga miyembro tungkulin natin ang magtanong sa pastor na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin, dahil sila ang ginagamit ng Panginoon upang pakainin tayo espiritual ng karunungan at kaunawaan. Maraming salamat po sa inyong panunood.